Ating kasama si Attorney Walter Alava, ang Regional Programs Coordinator po ng NCDA o National Council on Disability Affairs. Ito po may kaugnayan sa ating pong naging panayam din kay Secretary Vince Dizon noong punong Friday kung saan po ating naipalabas yung nag-viral video involving one PWD sa loob po ng isang bus sa EDSA busway. Maricel? Attorney, magandang umaga. Good morning po. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Opo. Attorney, doon ko nasisimulan yung tanong kasi nakita din natin doon sa ang base doon sa mga ikinukwento ng mga nakasakay doon sa bus, etong PWD yung nauna. Nangagat kasi siya daw doon ng mga pasahero kaya nauwi doon sa pananakit ng ibang mga pasahero doon sa mismong PWD. Pero bilang mga pasahero, halimbawa o ordinary citizens na naka-witness ng ganon o naka-experience for example ng pagiging agresibo ng isang PWD, paano ba dapat ang maging reaksyon natin dito? Pinakauna talaga po is to really report to the authorities talaga. Pinakaunang response dyan is sa ating mga kapulisan or kung sabihin natin, kasi case-to-case basis talaga yan. So sabihin natin with respect to the circumstance po na nahuli dun sa, yung nangyari po dun sa bus. So i-report talaga natin sa police and then sa proper authorities kung barangay ba yung pwede natin mapuntahan para po mabigyan natin siya ng parang unang step na sabihin natin po ang tawag diyan yung ma-detain natin yung ating persons with disability at the onset po. And then probably po ang next step is to contact the Persons with Disability Affairs Office, or kung kilala natin yung ating persons with disability is to contact the family. Pero kasi ang problema dito, attorney, bumabiyahe nga kasi yung bus umaandar. Although kahit na sabihin mong magtatawag ka ng people in authority para mapigilan yung PWD, yung mismong nakasakay doon sa bus na nasaktan at nakagat nitong PWD, paano ba sila dapat mag-react? Kasi nakita natin doon sa kapapalabas lang na video, may nanipa, sinuntok. Paano dapat? Dapat po, talaga ng tao is protective stance, diba? Laging may parang protection. So, ang pinakauna talaga is pag sinaktan ka, better po lumayo ka. 'Di ba? Pero yun nga po, sa nangyari, parang may retaliation na nangyari sa ating persons with disability. So, talaga ma'am, when it comes to violence, iba talaga, parang case to case po talaga ang nangyayari. Pero dahil bus siya, nandun ang konduktor, nandun ang driver, ano dapat yung ginawa ng bus driver at ng konduktor? Initially po talaga, dapat yung bus, kasi alam niya may commotion na nangyayari and at the same time, nawi-witness yung violence. Dapat tumabi po talaga muna for safety kasi malaking chance na baka mismo yung, 'di ba, yung escalation ng violence baka pumunta pa sa harap or mas marami pang madamay. So dapat po talaga muna yung bus, nag-safety muna sila, and then yun nga, nagsumbong talaga sa proper authorities. And if ever naman po sabihin natin dun sa particular na nangyari, alam naman or nakikita naman nila na medyo may may pagka persons with disability yung ating pasahero, muna sila, parang tumabi na sila dun sa part na as much as possible parang iwasan na natin yung person na yon. Yun yung basic instinct kasi talaga, 'di ba, dapat umiwas talaga tayo dun sa violence po. Pero kasi parang sa ngayon, attorney, hindi ko sigurado, mukhang wala siya sa SOP, no? Nung mga nasa public utility vehicles, kung ano yung mga dapat gawin. So ano yung tingin po ninyo na dapat ma-include doon sa mga protocols sa sitwasyong kagaya nito? Actually po, lagi nating nire-remind yung ating mga stakeholders po talaga, especially doon sa mga transportation, yung different member agencies natin, na magkaroon po ng disability sensitivity training. Kasi kung may awareness po talaga with that particular disability, 'di ba? Yung public po will be aware on how to handle persons with disability.
Pero kung para do sa mga nakikinig ngayon, at least we should know the basics. Sabi niyo po kanina, lumayo. Kaya lang kasi ang iniisip ko dyan, kung lalayo at nandun kayo sa isang area na hindi ka naman talaga makakaalis kagaya ng bus, may tendency pa rin na magpatuloy sa pagiging agresibo yung PWD eh. How can you control that? If that's the case po, basic naman natin na ginagawa as a person is to contain violence. So the best po talaga is i-restrain natin to the most humane possible way. Pero yun nga po iba talaga yung reaction natin pag nandun na kasi. So siguro po ang pinaka-advice natin is to really have a awareness with regard to persons with disability. Dapat po tayong lahat as citizens should know the different ways on how to handle persons with disability, especially with our disability laws. Okay, ito ho bang NCDA attorney nag-reach out na po dito sa victim at sa kanyang pamilya? As of the moment, sir, kinokontak po natin kung saan po yung yung anong PDAW po yung under yung ating persons with disability. But as of the moment, sir, wala pa po akong update kasi during the weekend nga po. So tignan po natin kung ano po yung mangyayaring investigation with NCDA. Alright, sige po. Nag-reach out din po actually ho sa amin ding himpilan nga itong family po ng victim dito and nagkaroon na po ng mga ugnayan maging ang DSWD at ang DOTR sa kanila. So, sabi nga po namin, dapat po kasi ito'y maging aral sa ating lahat, no? So sa NCDA po, ano ang inyong balak ngayon sa usapin po ng ganito pong uri sa public transport? No? Train man yan, Maricel, bus man yan, jeep man yan. Opo, meron ho ba ditong dapat ng buuin na parang standard po na dapat gawin noong pong nagmamaneho, nung konduktor, kung yan po naman ay sa bus, kagaya nga ninyo, ang binabanggit nyo, dapat huminto sa tabi muna yung driver. Tama ba, attorney? Hinto ka muna sa tabi, sa isang space na pwede sa busway, and then humingi ng paumanhin sa mga pasahero siguro na may delay tayo dito kasi nga meron tayong isang PWD na dapat sana po tumawag ho kagad ng mga tauhan ng MMDA o ito pong ayak na ito para ho nila pagtulungan sa usapin po na kung paano po ang dapat na gawin doon sa PWD na kanila po namang mukhang nasukol na sa panahon na iyon, attorney. Tama po kayo, Sir Ted. Need po talaga yung proper guidance and guidelines natin dyan. So, a policy will be, siguro po, pag nakita na natin yung ating parang investigation po, tignan po natin kung ano yung mga proper protocol and at the same time guidelines with respect to yung mga ganyang violence nga po. Kasi naman po yan unexpected naman po na nangyayari. But technically, kailangan talaga yung awareness and training for our mga nagtatrabaho at the same time yung citizens natin on how to really react with persons with disability. Opo. Nasukol na ho naman dito yung victim PWD, no? Pero kitang-kita rin doon sa visuals na mukhang naipit na nga sa leeg, no? Kumbaga, may control na itong mga tao na nagtulong-tulong. Kinuryente pa siya. Opo. Ano po ang reaksyon doon ng NCDA? Actually po, for us po talaga, parang parang naging sobra yung yung nangyari. But tinitignan din natin yung avenue po kung bakit din nila nagawa yun, mga ganun. Kasi alam mo naman, sir, pag may violence, spur of the moment, yung initial instinct ng tao is to really protect themselves. So tingnan natin din po yung both sides para makita natin. But with regard to the initial po na nakikita natin sa video, marami po talagang mga violations na nangyari, especially with the Magna Carta for Persons with Disability and then dun sa revised penal code natin sa pananakit. Opo. Sige po, ganito, ano po ba ang responsibilidad rin nung pamilya o kamag-anak ng isang PWD na alam po naman nila na ang kanila pong kamag-anak ay mayroong pong kung ano man pong mga tawag sa iba't ibang uri po ng karamdaman sa ating pag-iisip sa panahon po na nakaalis ng bahay nang walang kasama yung PWD? Sir, depende po dun sa sa kalagayan. Sabihin natin kung
kung minor ba yung ating persons with disability or anong klase yung kanyang disability, mental disability ba, physical disability, depende po yun. But with respect po dun sa ating particular na particular na nangyari sa instance po, meron pong liability yung ating parents kung may negligence din dun sa nangyari sa 'di ba kasi ang sabi po 'di ba na parang nakawala daw sa bahay nila or tumakas po sa bahay. So titignan po natin yung angle po doon kung may negligence po, meron po talaga silang papanagutan na sa batas po. Okay. Sir, kapag minor de edad, ano ho ba ang dapat na panuntunan? Minor de edad o legal age? O dito ho kapag ang pinag-uusapan PWD, mental mental handicap ang pinag-uusapan, regardless po ito kung minor o hindi. Yes sir, kasi 'di ba based naman po sa batas sir, titignan din natin kung ano yung kapasidad ng persons with disability natin, kung may ba siya, may way ba siya of intercepting information. So yung how to perceive the information, mga ganon. So need po natin yung expert natin dito, mga psychiatrist and psychologist po, para ma-decipher natin kung yung mental capacity ng ating person with disability po. Opo. Sige. So, sa ngayon po, moving forward nga dito, paano po ito? Basically po, ano ho talaga ang konkretong gagawin ng NCDA sa pangyayaring ito? As of the moment, sir, kasi ang mandate talaga ng NCDA, sir, is we are secretariat to our different agencies. Meron po tayong 13-strong agencies na member agencies ng NCDA. So ang tinitignan po natin na initial move po talaga is to investigate what really happened. Kasi there are two sides in a case, sir, in a story. So titignan po natin muna yon, and then let's contact our Persons with Disability Affairs Office, and at the same time, tignan natin kung ano yung mga ma-reach out natin with the family and with the people surrounding that that incident. So as of the moment, yun po muna, and then titignan po natin kung may mga kakaso ba tayo, or titignan natin yung avenue kung ano yung mga pwede nating gawin po with respect to that incident. Opo. Sige. So pending ito pong maaari ho nating na maisulat na na mga panuntunan, kasi nga po wala Maricel, 'di ba? Wala sa ngayon Kung ako din yung bus driver, di ko alam ang gagawin ko, 'di ba? Parang lalabas dito, common sense na lang pinag-uusapan dito. So pending po sa kawalan nito ngayon. Alright, sa mga nasa, in this case nga po sa EDSA busway o nasa man pong biyahe ito ng bus, Opo, may konduktor at may driver. Kapag ganito sitwasyon, talagang obligado ka munang humimpil at maghanap ng person in authority. Tama po, Sir Ted. Kasi need talaga yan na mag-handle po sa ating mga persons with disability is a person na may authority, at the same time, better po talaga na may kaalaman po kung how to handle persons with disability po. Opo, and kung mamarapatin po ninyo, attorney, baka naman pwede rin po, ito sa pangkalahatan na. Pulis, baka naman yung pulis di rin alam kung ang gagawin, di ba? Itong MMDA personnel, itong iyak na ito, di po ba? Tayong lahat, hindi natin alam. Siguro pinakamainam dito, ito nga, panggising din po sa NCDA ito, na pangyayaring ito, attorney, na ang inyo pong gagawin dito sa pangkalahatan na. Kasi pag pumunta sa presinto, baka din hindi alam ng pulis, isa pa yung pulis, di ba? Na maging problema natin. If you know what I'm saying, attorney. Tama po kayo, Sir Ted. Yung recommendation nyo naman po ngayon na gumawa tayo ng policy and guidelines with respect to mga fortuitous events na nangyayari with our persons with disabilities. Lagyan natin talaga ng parang safety guidelines in general. Tama naman po. I will be providing with this recommendation to our management committee po para magawan po natin ng paraan to a particular subcommittee natin na magawan po natin ng polisiya. Opo. Kaya nga po, sana nga po ay mayroong kahinatnan na maganda, itong pangyayaring ito, maganda sa usapin po ng prevention and sapat na informasyon. Sige, so Attorney Walter, balitaan niyo po kami. Yes, sir. I will be closely connecting with your office din po with the updates kung ano yung mangyayari, sir. Okay, sige po. Salamat po na marami, Attorney. Thank you. Si Attorney Walter Alava,